Mga kababayan, gising! May malaking pasabog ngayong araw na wawasak sa buong naratibo ng mga nagpapakilalang tagapagtanggol ng katarungan. Isang blind item muna tayo. Sino itong mga politikong halos magkandara pa sa Senado gamit ang AMLC, pero pagdating sa korte ay mukhang basang sisiyo. Truth bomb, ha? Sila na nga ang palpak na prosecution. Hayagang idiniklara ng batikang legal genius ni Attorney Salvador Panelo. The prosecution has no case at all. Wasak. Supalpal ang mga kalaban kasama ang mga matalas na depensa sa ilalim ng pamumuno ni Attorney Sheila Sison. Lantarang ibinunyag ang katotohanan para protektahan ang boses ng bayan. Si Vice President Sara Duterte, buhay at kabuhayan ng mga Pilipino. Buhay at kabuhayan ng mga Pilipino ang nakataya rito. Pero itong mga nasa prosecution, puro daldal, walang nakalatag na batas o hustisya. Bistado ang agenda, supalpal kayo ngayon dahil may hawak kaming matitigas na share ko lang po ito mga kaibigan, ha? Yan. Ay. Ay, nako. Okay. Share lang po natin. Panoorin po natin. Dito na. Kami natin ngayon si Secretary Sal Panelo. Kanina, nasa likod dito ni Attorney Binduan, Attorney Narbasa. Kayo nakaka-observa mismo ng cross-examination. Ano masasabi po ninyo doon sa cross-examination ng defense dito sa witness naman ng prosecution? Iba ang aking pananaw kasi. Unang-una, ang tanong ko, bakit pininisinta ng prosecution yung testigo niya? Kaya, question po ni Attorney Panelo, bakit na prinesent pa yung witness na yun ng prosecution? Sapagkat ang testigo nag-testify para authenticate yung video. Teka muna, meron ba nagka-question ng video? Meron bang nag-question sa defense? Wala ko narinig. Kung yung... Tama po eh. Kasi inaano nila, yung authenticity ng video. Nakita nga naman po ng lahat yung video na yun eh. Di po ba? Mali po yung presentasyon ng prosecution. Ha? Pahayag ni Daisara ay kine-question nila na meron nga bang ganong pahayag o wala. Madalit sabi, it's not disputed. So I cannot understand why the prosecution will be presenting that. Hindi naman dinidispute na sinabi ni Inday Sara yun. Di ba? So kung hindi naman disputed yung video yun, ba't ka magpipresenta ng somebody to authenticate it? That's what. Kasi yung testimony niya saying that kita ko yung video, investigahan ko yung video, it doesn't prove anything. Will that prove the guilt of the Vice President? No. Bakit ka magpipresenta? Pangalawa, sa defense naman, kasi kung ako ang defense, of course, sila yun. Hindi naman ako sila. I would have not cross-examined. Ayan. Kasi nga, walang case eh. At saka, yung witness ay hindi po related doon sa gusto nilang i-prove, mga kaibigan. So, dapat wag na daw mag-cross ang defense, ha? Yan ang ayon kay Attorney Panelo. Kasi nga, wala naman. Useless naman. Unless na may gusto kang ipunto sa ibang aspect. Kasi ang pinaka-main niya is authenticating the video. Correct. Yun yung trabaho po ni Kalilong, di ba? Kahit kung expert ba siya, di umano, sa forensic digital forensic computing, di ba? But is the defense questioning the authenticity? Is it questioning that there was no such video? Wala, di ba? Kaya ang talagang tanong kasi dyan, kaya sinasabi ko, yung tanong ni Untiveros, I always disagree with her, but kahapon, siya lang ang tama.
Sabi ni Atty. Panelo, tama daw si Ontiveros. Kasi may tinanong pa po yun nung isang araw eh. Isang araw na eh, no? Yung parang wala daw case. Kasi kaya tinatanong niya, teka muna, hindi niya naman naprobahan na may assassin dito. Bakit niyo? Mali eh. Dapat po ang inano nila ay nag-contact ba talaga si Vice President Sara Duterte ng assassin? Kung sino po yun? Di ba? Mali po eh. Ay, pasensya na po tinuturuan natin ng prosecution team. Presenta yan. Kaya ang punto niya, ano ba, crime ba ito? O masamang asal lang yung ginawa? Tama yung sinasabi niya. Ang ayaw ko lang sa impeachment. Kasi I came here to watch an impeachment trial. Akala daw ni Atty. Panelo, impeachment trial, hindi pala. Circus. But kahapon at kanina, ang nakita ko ay isang propaganda proceeding on the Propaganda proceeding no? Syempre po, political po ito no? Hindi lang po to hustisya, kundi political. Maniwala at maniwala po kayo sa akin, at the end of the day, kung anong interes ng mga politikong ito, dun po sila. Ay kaya lang, ang nasa likod po kasi ni Vice President Sara Duterte ay majority of the Filipinos. Believe me, sino ang buboto against to convict Vice President Sara Duterte, tapos na po ang karera. part of the prosecution. At syempre, dahil nagpropaganda siya, ito naman kasing presiding officer, hindi kumain. Ayan, krinikriticize niya po si Senate President, si Senator Chis Escudero, Hindi yan. Kung bakit siya pumayag. Ino-object ka na nga ng defensyon. Hindi ko pwedeng ginagawa mo. Magpo-propaganda ka dito. Mag-present ka ng testigo mo. Pinayagan niya. Pagkatapos, sabi niya, saka na lang daw siya mag-decide kung strike off yung mga propaganda niya. Narinig na ng lahat. O nakita na, narinig na ng lahat eh. 'Di ba? Syempre, parang sumasang-ayon si Chis sa kabilang panig. Saka ka pala maging isang presiding officer ka. O yan naman ang Kanina nangingiti kayo doon sa likod. Saan kayong bahagi nangingiti ro? Nangingiti ako kasi sa akin useless. Hindi naman nga dinidispute eh. Ang pag-uusapan doon, yung bang mga payag niya ay babagsak sa impeachable offense o krimen. Hindi nga eh. Kaya, pabor sa defensyon. Kasi Kaya sabi niya, pabor sa defense. wala na pong problema yun. Alam niyo, lahat po ng pinapanood ko mga abogado, kahit mga pinklawan 'di ba? Kahit yung nasa gitna, nasa DDS, talagang sinasabi, mga kaibigan, walang kaso, no? Yung pinklawan nag-aano lang para pumabor sa kanila. Pero at the end of the day, if you will dig down deeper, ang ibig sabihin lang nun, wala pong kaso. Bilang abogado at bilang dating Chief Presidential Legal Counsel, sa tinatakbo ng impeachment trial, may nakakapuntos ba? May nakakalamang ba? Ano bang obserbasyon ninyo? Pareho ng sinasabi ko, walang ebidensya. Ayan walang ebidensya. Magpipresenta ka ng testigo hindi naman kini-question ng depensa. Ayan, hindi related po kasi. At hindi ko question ng depensa na merong video. Yung authenticity, ba't ka nagpipresenta dyan? Ang mangyayari sa'yo, pag nagtestigo ka tungkol sa investigasyon, baka lalong mapasama ka. Kaya kanina, may mga lumalabas tuloy na yung investigation mo hindi sufficiente. Ayun yung investigation. Doon po ako tawang-tawa eh. Yung tinanong po ni Attorney Narvasa, talaga bang nag-investiga ka? Nasabi na. Sabi, I withdraw, di ba? Nasabi na kasi bawal yata yung gano'n eh. Ano sinasabi natin? Madaling sabi, I stand by my observation ever since that the prosecution has no case at all. Yan The prosecution has no case at all. And it's coming out to be true. Tapos talaga yung hypothesis ni Attorney Panelo nung umpisa na wala talagang kaso at all ay talagang napapatunayan na niya ngayon, mga kaibigan. Attorney, ask ko lang kasi of course yung pagpapalabas ng video parang sinasabi nila na it proves that the Vice President made the threat.
Ayan, mga kaibigan, ituloy po natin yan, no? Okay, mga kaibigan, so napanood na po natin, no? Ngayon, bakit kailangan manggigil ng bawat Pilipino? Bawat OFWs na nagpapakahirap sa ibang bansa at bawat taxpayers na nagbabalikat ng pawis ng buwis dahil ang ginagawa ng sa Senado at sa mga hearing na ito ay hindi na hustisya, kundi isang garapalang pag-atake sa batas at sa institusyon ng bansa, pati na ang ating Supreme Court. Gusto nilang gipitin si VP Sara Duterte habang ang buhay at kabuhayan ninyo ang napapabayaan. Gumagawa sila ng mga pekeng kasunduan sa likod ng saradong pinto. Gagamitin ang AMLC para maghasik ng takot, pero pagdating sa totoong court hearing, nasaan ang ebidensya? Zero. Itong si Attorney Sheila Sison, hindi yan uurong, lintik, di ba? Hindi yan uurong. Hinarap ang prosecution at ipinabuha sa kanila kung gaano kapalpak ang kanilang investigasyon. Mga kaibigan, talagang panalong-panalo. Napanood po natin kung ano pong sinabi ni Attorney Panelo. So, isang pasabog muna. Bago natin ilatag bago natin sabihin ito, mga kaibigan, ang ating mga resibo, no, sa ating deep explainer, gusto ko muna magpasalamat sa inyo. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil, pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers para maipakita natin ang lakas ng ating komunidad, ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Click that join button now ngayon at maging bahagi ng revolusyon ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay, pasok tayo sa karne ng usapin, ang ating deep explainer. Facts first, analysis next. Tumingin mga kabigan, ang batas ay malinaw naman Sa ilalim ng ating plunder and graft laws, hindi sapat ang chismis o ang binagong interpretasyon ng mga dokumento ng AMLC. Look at this strategy by the defense led by Attorney Sheila Sison. Simple lang ang hiningi nila sa prosecution. Nasaan ang prima facie evidence? Nasaan ang direktang ugnayan? Ang sagot ng prosecution, umutal-utal, nagpa-panic mode. Bakit? Dahil nakatungtong sa buhangin ang kanilang argumento, no? Ang sabi nga ni Attorney Panelo, ang ingay-ingay sa media, ang tapang-tapang sa harap ng kamera sa Senado. Pero kapag ang Ombudsman o ang Supreme Court na ang titingin sa merito ng kaso, urong ang butut ng prosecution, mga kaibigan. Okay, isang pasabog. Ang shocking truth dito, ginagamit ang pera ng bayan para sa isang political demolition job laban sa ating Vice Presidente. Tandaan ang ating Vice Presidente ay inihalal ng mahigit 32 million Filipino voters, O, si VP Sara Duterte yan, nananatiling nakatutok sa trabaho habang ang depensa ay pinupulpos ang mga palpak na testigo ng kabila. Ginigiba ni Attorney Sison punto por punto ang bawat akusasyon. Ito ang tinatawag nating supalpal na may kasamang resibo. Hindi uubra ang drama nyo rito. Okay, kaya ang aking konklusyon, ang hatol nilan, ang prosecution ay parang ampaw, malaking tignan sa labas, pero hungkag at walang laman sa loob. Akala ninyo, maiisa ninyo ang taong bayan? Bistado na ang laro ninyo. Let's walk through the facts. At ang facts ang nagsasabing walang kaso ang kabila. Anong opinion nyo sa palpak na galaw na ito ng prosecution? Sumulat sa comment section sa ibaba. Mag-react at mag-subscribe ng inyong mga salubin. Huwag kalimutang i-share ang video na ito sa lahat ng OFWs at mga kababayan natin para malaman nila ang katotohanan. Ako po si Lan, nagpapaalala sa inyo, think deeper with #WalkWithLan. Katotohanan ang sandata, hustisya ang dulo. Magkita-kita tayo sa susunod na live stream. Paalam po, recorded stream.
Okay, paalam at mabuhay po kayo lahat. Hanggang sa muli!